dito. Magkano po yung may trans po ba tayo? Wala tayong interest po, sir. Wala po. Voluntary donation lang para sa maintenance. Kumusta mga kasadikan? Welcome back sa aking channel. At ngayong araw ay pupunta tayo ng Porac. Pupuntahan natin itong Ilog Kamalig nga. At nakita ko nga dito si Boy first time. Siyempre idol natin yan si Boy first time. At yan ang pupuntahan natin ngayon. Nakita ko nga doon sa kanyang pamamasyal doon sa Ilog Kamalig. Is napakaganda nga talaga doon. Nakaka-relax. Ngayon nga ay alas 3 na. Ang plano talaga ay mas maaga pa. Siguro mga alas 12 yun yung planong pagpunta doon. Kaya lang may nilakad sila misis nga. At ngayon ay on the way na tayo doon. At dito na tayo dumaan sa Megalite. At hindi ko alam kung hanggang anong oras kami doon. So 34 minutes pa magmula dito hanggang doon. So, medyo malayo-layo pa. Hindi naman tayo maka-overtake dito dahil napakalit lang ng daan. At lagi may dumadaan nga ng mga sasakyan dito sa kabilang daanan. Kaya siguro aabutin tayo ng mas medyo matagal pa ng konti. Pero okay lang, at least walang traffic dito sa Megadike. At tignan nyo naman yung paligid natin. Talagang nakakatakot siguro dito pag gabi tayo dumaan dito. Walang kailaw-ilaw yung daanan. At dati nga bali-balita dito mas madalas may mga nababangga. May mga nang pagbabanggaan dito sa Megadike dati. At yun mga kasadik, so samahan nyo kami dun sa aming pupuntahang campsite dito sa Porac. At sana mag-enjoy din kayo. Let's go! At yun nga. At ngayon ay meron na lang tayong 6 minutes magmula dito. At nasa Porac na nga tayo. Bali pupuntahan natin yung Ilog Kamalig nga, na napakaganda nga pasyalan. So bali kasama ko si Mrs. ngayon at si Miss Farah para tumambay doon sa Ilog Kamalig. Yun mga kasadik, samahan nyo kami ngayong araw sa aming papasyalan dito sa Porac. Let's go! At nandito na nga tayo sa Barangay Pio. Pio ba ang tama dyan? Pio. At dire-diretso lang tayo dito. In 500 meters, turn left. Google Map. Dire-diretso lang tayo dito sa Barangay Pio. At dumating na nga tayo dito sa Ilog Kamalig, dito sa Porac, Pampanga. At pagdating nyo dito, pagpasok nyo, makikita nyo agad itong napakaaliwalas na kapaligiran dito sa Ilog Kamalig. At makikita nyo itong tubig dito, as in talagang napakalinaw at napakababaw lang ng tubig. As in talagang mag-i-enjoy ang mga bata, lalo na kung may mga kasama kayong bata, mag-i-enjoy sila dito, kakatampisaw. At pwede po rin tayong magbabad, umupo dyan sigurado, at dahil napakababaw nga. At pagpasok namin dito, meron kami nakita dito mga rules and regulation dito sa camping area. Halika at basahin muna natin at tignan natin kung ano yung mga nakasulat dito. Yan, at may paunawa dito, patakaran sa Ilog Kamalig. Mag-inquire muna kay Tita Malu. So hanapin natin si Tita Malu ngayon. Tao po. Dito po ba si Tita? Tita Malu po. Hello, kumusta po? Magkakampi kayo? Opo, sana. Tatambay lang. Hanggang anong oras po kayo? Magdamag? Tama. So mga hanggang... Kailo, sir. Tatambay lang po sana. Magkano po yung may trans po ba tayo? Wala tayong interest po, sir. Wala po. Voluntary donation lang para sa maintenance. Okay, sige. Isa po kayo, sir. Ano pa kami? San Fernando. Isa po malaking kasiyahan para sa amin. Sige po. Salamat po. So, bali hanggang anong oras po? Magdamag po, no? Okay lang kahit hanggang mga 7 lang kami. Okay lang. Okay. 7 PM ngayon lang dito. Pwede kayo mag-camping. Wala po kaming dala. Meron po, kaya lang gusto lang namin tumambay ngayon. Siguro next time babalik kami. Punta kayo doon sa car camping sa number 10. Number 10. Meron po tayong lamesa doon. Okay. Kung gusto nyo maglamesa sa tubig. Salamat, Tita. Salamat po. Yan, at okay na. So walang bayad dito.
donation lang para sa ano, mga naglilinis dito sa buong Kamalig na to. So yun mga kasadik, so samahan nyo kami. At dito pagpasok nyo, mag-inquire muna kayo kay Tita Malu na siyang nangangalaga, at kay Kuya Kiko ata yun, na siyang nangangalaga dito sa buong camping area na to. So siya muna kausapin nyo kung ano yung mga rules and regulation nila dito, sasabihin nila kung ano yung mga pwede nyong bayaran, kung ano yung mga pwede nyong i-rent, at kung ano yung mga libre dito na pwede nating gamitin pagpasok natin dito sa camping area. So napakaliwalas ng paligid dito at napaka-presko. Tignan nyo naman yung area. So pwede maglagay talaga ng tent dito. Halika at mag-set na tayo ng tent natin. Magandang hapon po. Nagpapasalamat tayo kay Sir na pumasyal dito sa Ilog, at sana magiging tulay siya para maipayabot ko sa mga pumapasyal yung gagawin namin role dito. Kasi ito ay parang nararamdaman ko babalik na naman sa dating basuraan kung hindi ko gagawa ng role dito. At yung mga pumupunta, karamihan lalo na pag-araw ng Sabado at Linggo, hindi sila nagbibigay ng voluntary donation. Kaya dito magpapatupad na kami na sa gate pa lang ay magbibigay na ng donation para paglabas nila, kahit kasi paglabas nila dire-diretso na, at yung mga sasakyan ay magbibigay na rin kami ng presyo para makatulong dito sa Ilog, at sa kukunin kong tutulong sa akin dito yung mga barangay tanod para may pang sweldo ako sa kanila. At itong katulong ko kapaglinis dito, doon namin gagamitin yung mga gagawin namin pagbabago o paniningil dito sa Ilog. Kaya sa araw ng Sabado o Biyernes, ipapatupad na namin. Sana makatulong ang video ito na para yung mga pumupunta, sumunod sila sa mga role na ipapatupad namin dito para lalong gumanda, kasi nabababoy na siya sa dami ng nagpupunta. Kaya bibigyan ko na siya ng role na ito ay makakaganda. Ito naman ang sinasuggest lagi ng mga nagka-camping. Kaya ito, dahan-dahanan ko siya. Ngayon, magmula sa araw ng Sabado, ipapatupad na po namin. Maraming salamat po. Yun nga mga kasadik, no? So nandito tayo sa Ilog Kamalig ngayon. At may panawagan nga dito si Kuya Kiko, yung nangangalaga ng Ilog Kamalig, para dun sa mga kasadik natin na magka-camping dito at mamamasyal dito. Ang gusto lang sanang iparating ni Kuya Kiko, maging responsable sana tayo sa pagbibigay ng donation natin, kahit na alam naman natin na donation hindi naman talaga pwersahan yun, pero sana maging responsable tayo na magbigay kahit na magkano lang dun sa mga magka-camp dito, para syempre meron din silang panggastos para mapaganda, panatiling malinis ang kapaligiran ng Ilog Kamalig. Kasi nga sabi nga ni Kuya Kiko dito, yung katiwala, yung nangangalaga nitong Ilog Kamalig, dating tambakan ng basura, dating basurahan, dating madumi itong location na to, itong Ilog Kamalig na to. At dahil nga sa gusto niyang ibalik yung ganda ng ilog, linis ng kapaligiran dito, para na rin daw dun sa mga kabataan na gusto niyang iparanas yung dating kamukha dati na malinis ang ilog natin, di ba?
At yun, so ang gustong ano lang ni Kuya dito yung namamahalangan na kahit papaano maging ano tayo, wag tayong maging madamot sa magkanong halaga lang na makakatulong din sa kanila na nangangalaga dito. Pag pumunta kayo dito, maging responsable rin kayo sa mga kalat nyo. Kung may mga iniwang kayong kalat nyo dito at nagkalat man kayo, sana maisip nyo na hindi lang to ang dinumihan nyo, diba? Maging ano tayo, wag tayong maging burara. Dapat yung kalat nyo pulutin nyo rin pag alis nyo. Para rin na tulungan din natin yung nangangalaga nitong Ilog Kamalig para maging malinis at mas lalo pang mapaganda itong lugar na to, di ba mga kasadik? At yun nga, no, so titikman natin tong special lomini at ni Tita Malu pala sa halagang 80 pesos overload. At pinaganda nito, kung ano yung order nyo, talagang on the spot lulutuin ni Tita. Hindi siya yung mga nakaluto na tapos iinitin na lang. Ito, kung ano yung order mo talaga, yun talaga yung lulutuin. Mukha nito, kaluluto lang to. So inantay ko to para matikman ng special lomi ni Tita Malu. Banalo, sarap.